Mag-prepare po tayo ng warm foot bath. Pampabilis ng sirkulasyon ng dugo. At lagay lang tayo ng asin. Pwede po itong gawin kahit sa planggana lang, pero mas maganda dito sa timba at medyo malalim. Meron na tayong bagong kulong tubig. Lagay natin, umuusok pa. Mabisa po siya sa rayuma, sa mga baradong ugat, mga baradong ugat sa paa, tapos pang tunaw siya ng bad cholesterol. Masyado po siyang mainit, kaya lagyan natin ng tubig para yung kasyanan lang ang init. Yung kaya lang natin ang init. Uy, mainit pa. Tapos prepare natin. Tingnan natin, try natin kung kaya na. Pang-alis din siya ng dried cell sa paa o kalyu. Yun, kaya na. Mainit pa. Maya lang saglit. Tapos mabilis siyang makapagtunaw ng cholesterol kasi mamawisan kapag habang nagpuputbat ka. Mainit pa siya. Pero dapat may nakaprepare tayong towel kasi hindi pwedeng malamigan ang ating pagkatapos magputbat. Yung may mga varicose veins, nababawasan ang sakit or napapahipaan ng konti yung. Pero pag laging ginagawa, may posibilidad na matanggal ang varicose. Mga gusto pong mag-try, subukan nyo po at tested na to. Yung kasyanan lang, medyo mainit pa siya. Tapos pag nakababad na ang ating mga paa, huwag nang masyadong igalaw kasi habang ginagalaw siya, lumalabas yung init ng tubig na may asin. Yung may mga insomnia, yung medyo nahihirapang tumulog, subukan nyo lang po ito habang hindi pa siya malamig. Hintayin lang nating lumamig yung yung tubig bago natin alisin yung paa natin. Mainit pa. Masama naman yung malamig ka agad. Nakaka-relieve siya ng pain sa talampakan, may mga arthritis, may mga manas, sabing may manas, medyo namamaga ang paa. Nakakaalis siya. At 100% habang nagpuputbat ka, siguradong pamamawisan ka.
Pwede din po ito sa planggana, kaso pag sa planggana medyo mababaw siya. Mababaw lang yung lagayan ng tubig. Mas mabilis lumamig. Pero pag sa ganitong timba, malalim, hindi siya masyadong magalaw. Maganda siya sa paa. Try natin uli. Unti-unti lang habang mainit pa. Baka naman maluto ang paa. Huwag naman pong masyadong madaming asin ang ilagay. Kasi baka maburo naman yung paa natin. Try natin ulit. Wow, mainit pa. Hindi pa siya pwedeng ibabad ng matagal. Try niyo po ito pero wag lang mababasa ang paa natin pagkatapos. Dapat may naka-prepare na medyas tapos tsinelas para hindi malamigan. Kasi bato nga ni bagay na initan tapos nabasa, nababasag, nabibiyak. Ito pa kaya ng mas malambot ang paa natin. Kaya be careful din po. Kakatanggal din siya ng kalyo. Lumalambot yung ating mga dead cells, mga kalyo, talampakan. Pwede na din nating sabay tanggalin. Maaris-aris mga dried cells, mga libag sa paa. May init pa, umuusok pa talaga. Siguro mga 20 minutes hanggang kalahating oras. Mainit pa. Hindi pa pwedeng ibabad ng matagal. Subukan nyo po ito. Maginhawa sa pakiramdam pagkatapos. Tiyak aantukin kayo agad. Warm foot bath with salt. Namamawisan na nga agad tayo. Yan, kaya na natin. Medyo mainit pa siya pero huwag lang igalaw ang paa para hindi gumalaw yung tubig.
Naka-steady na yung init niya. Namamawisan agad tayo. Kakatulong po itong magpaluwag ng blood vessels para yung mga namumuumong dugo sa mga ugat ng mga bara, maayos yung sirkulasyon ng dugo. Iwas high blood. Tapos pag medyo malamig na, galawin lang natin pa natin para gumalaw yung tubig. Mararamdaman ulit natin yung init ng tubig. Kaya lang mas okay na yung ganito. Para hindi. Kasi masyado pa siyang, kasi mainit pa. Baka maluto yung paa. Maging nilagang paa. Pwede nyo po itong gawin thrice a week or twice a week. Huwag naman gabi-gabi. Depende po sa inyo. Kung wala naman kayong trabaho kinabukasan. Halimbawa, kung meron mang araw-araw na trabaho, pwedeng weekend lang. Salamat po sa nanood. Sana po suportahan niyo itong vlog ko. I-try nyo po para mapatunayan nyo.